aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po Ama sa buhay, sa kalakasang ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin at sa patuloy niyo pong pag-iingat o Diyos sa buhay ng bawat isang naririto. Panginoon, pagpalain niyo po o God ang gawain mo ngayong gabi. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid Lord na kasama ngayong gabi sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ganon din po Lord yung mga kapatid namin sa online na nanunood ngayon. Pagpalain niyo po silang lahat sa lahat ng area at aspeto ng kanilang mga buhay. Panginoon, anuman pong mga karumihang kasalanang nagawa namin sa buong araw na ito, patawarin mo kami at linisin, Panginoon, sa aming mga kasalanan upang makita namin ang iyong pagkilos, maranasan namin ang iyong presensya. Sapagkat sinasabi mo po, Panginoon, sa Mateo chapter 5 verse 8, na mapalad ang mga taong may malinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Panginoon, nais ka naming makita sa gabing ito. Nais naming maranasan ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Kaya't linisin mo kami sa lahat ng karumihang aming nagawa laban sa iyo. Sa iyo ko po pinagkakatiwala, Panginoon, ang iyong gawain ngayong gabi, ang buhay ng bawat isang naririto, at ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, aming Panginoon na tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Ayan. Praise God, no? So, pagpasensya niyo po nung last, di kami nakadalo kasi, di po tayo nakapagawain kasi po, dahil sa church po, tinapos po yung sa bubong. Pero ngayon, salamat sa Diyos kasi inalaw po ng Panginoon na tayo po muli ay magkakatipon-tipon para sa kanyang salita. So, meron po nakasulat sa Mateo chapter 4, verse 4. Sabi po ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, ang mga tao, tayong mga tao, ay hindi lang nabubuhay sa pampisikal na pagkain. Ibig sabihin, hindi lang pala kailangan ng tao para mabuhay yung mga pagkain kinakain natin. Yung kanin, yung ulam, yung tubig, yung kape, hindi lang yun ang kailangan natin. Dapat nating malaman na tayo po ay merong espiritu at merong kaluluwa. Tingnan niyo po yung mga mayayaman sa material na bagay. Bakit wala silang kapayapaan? Marami silang pera. May mga mansyon, magagandang bahay, may mga kotse. Pero bakit wala pa rin silang peace? Wala silang joy. Wala silang kakumpletuhan sa buhay kasi ang kulang sa kanila ay ang Diyos. Kaya nga kailangan natin ang salita ng Diyos dahil meron tayong kaluluwa at espiritu. Ang pagkain ng ating mga kaluluwa at espiritu ay ang ay ang salita ng Diyos. Amen. So, alam niyo po ba, mga kapatid, mga kaibigan, na sa buhay natin ngayon, tayo ay isang alipin. Meron tayong Panginoon. Ang tanong, sino ang Panginoon sa ating mga buhay? At paano tayo nagiging alipin? Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Roma chapter 6, verse 16. Kung meron na pong nakakita, pwede niyo pong pakibasa. Roma chapter 6, verse 16. Yan, sige, ako na lang po. Yan. Meron na po ba nakakita? O, sige, basahin ko na lang po. Sabi dito, ito yung pwedeng umalipin sa tao. Sabi dito, hindi ba ninyo alam na kapag nagpapasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito. Pakituloy po. Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hanggang sa katulad. Amen! So, merong dalawang klase o dalawang Panginoon na pwedeng maging Diyos sa
buhay natin. Una, yung pagsunod natin sa hilig ng ating mga laman. Pagka sinusunod natin ang ating laman, ang ating kalayawan, ang ating kagustuhan, nagiging alipin tayo nito at nauuwi iyon sa kapahamakan, kamatayan. Pero kung tayo po ay susunod sa Diyos, hahantong ito sa pagiging matuwid. Ilan po ang pwedeng maging Diyos sa ating buhay? Dalawa. Either ang Diyos at ang ating laman, ang Diyos at ang dyablo, o ang Diyos at ang mga kayamanan. Ang ating pong pag-aaralan ay nakasulat sa Mateo chapter 6 verse 24. Mababasa po natin dito ang patungkol sa Diyos at kayamanan. Matthew chapter 6. Opo, verse 24. Yan. Nakita niyo na po? Ikaw, kuya, nakita. Pakibasa nga po, kuya, Matthew 6:24. No one can serve two masters. Either you will be hate or one of blood, the other, or you will be devoted to the one and despite of the other. You cannot serve but God and money. Amen! Anong sabi po doon dito sa Tagalog? Sabi dito, sige po, sa Tagalog. Taong makapaglilingkod sa dalawang amo. Sapagkat kapuhutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Kapag magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganyan Amen. naman, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Amen! Sabi po dyan, mga kapatid, bilang mga tao, hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Ano yung binanggit dyan? Diyos at Kayamanan. kayamanan. Sa term na ginamit ni kay Kuya, money, pera. Alam niyo po ba na marami pong napapalayo sa pananampalataya dahil sa paghahangad na yumaman? Yung mga taong mas pinili yung kayamanan kaysa sa Diyos, alam nyo, nasasadlak sa maraming kahirapan at kapighatian. Kaya po, hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos at sa material na bagay. Kailangan lang nating pumili ng isa. Tatanungin ko pong kayo ngayon, this time, this moment, sino ang Panginoon ninyo sa inyong mga buhay? Ang Diyos ba? O ang kayamanan? Diyos, praise the Lord! Alam niyo po ba na noong si Jesus ay tinukso ng dyablo, isa sa mga ginamit ng dyablo para tuksohin ang Panginoong Jesucristo is yung mundo. Yung pera, yung kapangyarihan, yung posisyon, yung lahat ng kayamanan sa mundong ito. Sabi ng dyablo, ito nakikita mo yung mga bagay na nandito sa mundo, sambahin mo ako, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito. Pero anong sinagot ni Jesus? Lumayas ka, Satanas. Ang tangi mo lang sambahin ay ang Diyos. Kung meron man tayong paglilingkuran sa buhay na ito, piliin nating paglingkuran ang Diyos. Alam niyo po kung bakit? Lahat ng bagay nasa Diyos. Lahat ng kailangan natin physically, emotionally, financially, ikit sa lahat, spiritually, nasa Diyos. Kaya nga, hindi sagot ang pera sa lahat ng ating pangangailangan. Ano po yung tatlong basic needs ng tao para mabuhay? Ano po? Pagkain, inumin, at damit na isusuot. Yan yung mga basic needs na kailangan ng tao. Sabi dito in verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, sa mga mananampalataya, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kayo'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Sabi ni Jesus, anak, huwag kang mag-aalala patungkol sa pagkain kakainin mo, sa damit na isusuot mo, sa tubig na iinumin mo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan
damit? Ano po ang mas mahalaga? Pagkain o yung katawan ng tao? Buhay. Ano ang mas mahalaga? Yung buhay natin, mas mahalaga yun. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kang mababalisa. Diba, 9 na buwan tayong nasa loob ng sinapupunan ng ating mga magulang, nanay. Sa loob ng 9 na buwan, inalagaan tayo ng Diyos. Hindi naman tayo nagtrabaho. Diba? Hindi naman tayo naghanap buhay. Pero sa loob ng tiyan ng nanay natin, sa loob ng 9 months, pinakita ng Diyos na kaya niya tayong alagaan. Kaya sabi niya, huwag kang mababalisa tungkol sa kakainin mo, iinumin mo, at damit na isusuot. Alam niyo po ba na merong mga tribes? May mga kapatiran po tayong inaabot yung mga tribes po, mga ita, ganyan. Alam, wala naman silang magagandang damit eh. Yung iba nga, mga gusok-guso, mga punit-punit eh. Yung iba, dahon. Napapanood ko po. Pero buhay naman sila, masaya sila. No, kaya sabi dito mga kapatid, verse 26, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Meron na po ba kayong nakitang ibon na nagtatrabaho? Halimbawa po, dito sa opisina. Di ba wala naman po, di ba? Pero sila, pinapakain sila ng Diyos. Inaalagaan sila ng Diyos. Kaya sabi dito, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba masigit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Alam niyo ba, hindi namatay si Kristo para sa mga ibon. Hindi siya nandito pumunta sa lupa, bumaba dito sa lupa para sa mga ibon. Hindi siya namatay sa krus para sa mga ibon. Namatay siya dahil sa sala ng sangkatauhan. Naparito siya dahil sa atin. Kaya mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Pwede po bang sabihin sa katabi mo, mahal ka ng Diyos? Namatay si Kristo para sa iyo. Amen. Di ba ganyan tayo kamahal ng Panginoon? Kaya yung inaalala mong pagkain, maliit na bagay lang yan pagdating sa Panginoon. And sabi po dito mga kapatid, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Pagka nag-worry tayo, nadadagdagan po ba yung buhay natin kahit 1 oras lang? Sa minuto? Hindi. Actually, umiiksi pa nga yung buhay natin, kakaisip na sa problema. Di ba po? Kakaisip, ano bang gagawin ko, di ba? Yung iba nagkakaroon na ng anxiety, nadidepress hanggang sa kinikitil na yung sariling buhay, nagsiswisay. Umiiksi pa nga yung buhay natin pagka nag-worry tayo eh. Kaya nga sinabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mababalisa. Lalong-lalo na tayo na mas mahalaga kaysa sa mga ibon. Kung ang mga ibon pinapakain, how much more tayo? Kaya-kaya tayong pakainin at alagaan ng Diyos. At sabi dito mga kapatid sa verse 28, at bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paanong tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. 29, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. 30, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya, sabi ni Jesus, kaliit ng inyong pananampalataya. Sabi ng Panginoong Jesucristo, you little faith. Nasaan yung pananampalataya niyo sa akin? Madalas sinasabi natin na Lord, walang imposible sa iyo. Pero pagdating ng pagsubok, question natin ang Diyos. May mga pagkakataon pong ganun mga kapatid po, di ba? Ang hinahanap ng Diyos mga kapatid, yung mga may pananampalataya sa Kanya. Sabi po sa Hebreo chapter 11 verse 6, we cannot please God without faith. Hindi natin mabibigyang kalukuran ang Diyos, hindi matutuwa ang Diyos sa atin kung tayo ay walang pananampalataya sa Kanya. Nananalangin ka, Panginoon, nahihirapan na ako sa sitwasyon ko. Pero nagdadalawang isip ka na tutulungan ka ng Diyos sa sitwasyon mo.
Kaya sabi ng Panginoon, you little faith, nasaan yung pananampalataya ninyo sa akin? Kaya walang magawa-gawang miracle, himala yung Diyos sa buhay natin kasi wala tayong pananampalataya eh. Alam niyo ba si Jesus Christ, noong pumunta po siya sa Jerusalem, sa bayang sinilangan niya, di ba tayo po sa Pilipinas, tapos may mga province po tayo, di ba? Hindi siya tinanggap. Kaya ang nangyari, hindi nakagawa ang Diyos ng maraming himala doon. Ganon din po sa buhay natin. Kapag nireject natin si Kristo, lumayo tayo kay Kristo, hindi natin tinanggap si Kristo, hindi makakagawa ng maraming himala ang Diyos sa buhay natin. Kaya anong kailangan natin para bigyan kaluguran ang Diyos? Pananampalataya. Verse 31, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. 32, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Sino po yung mga hintil? Sino po nakakaalam ng kung sino yung mga hintil? Sa Biblia, sino po? Ang mga hintil, sila yung mga taong walang kinikilalang Diyos. Wala silang Diyos. Ngayon, ang mga hintil, sila yung nag-aalala kung ano ang kakainin nila, kung ano yung iinumin nila, kung ano yung damit na isusuot. Yun yung mga hintil. Kung tayo, sinasabi natin sumasampalataya tayo sa Diyos, panindigan natin. Magtiwala tayo sa Diyos na He is a God of provider. He is Jehovah Jireh. Nagpo-provide ang Diyos kasi buhay ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Amen? Sumampalataya tayo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Buhay ang Diyos, nasa langit ang Diyos. Espiritu siya at katotohanan. Nakikita niya ang ating mga kalagayan. Hindi patay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? Kaya nga sabi dito, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa pagkain, inumin, damit na isusuot? Sabi dito, alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ibig sabihin, yung pangangailangan natin physically, yung albawa sa bills, sa mga bayarin, alam na ng Diyos iyan, mga kapatid. He is God, all-knowing God. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngayon, ano ang dapat nating gawin para paunahin tayo at pagpalain tayo ng Diyos? Matthew 6:33. Ito yung pinaka-famous na verse. No? Alam to ng mga mananampalataya. Sabi dito, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ito yung sikreto ng blessing. Kung gusto nating pagpalain tayo ng Diyos, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo higit sa lahat ang kaharian ng Diyos. Bigyan mo ng importansya ang kaharian ng Diyos. Unahin natin ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At ano ang ibibigay ng Diyos sa atin? Yung blessing na kailangan natin. Amen? Alam niyo po, meron po kaming kakilala, puro siya trabaho. Wala na siyang oras sa Diyos. Tapos, nag-chat siya, minsan pupunta sa church. Sabi niya, nahihirapan na daw siya sa buhay niya. Alam niyo po mga kapatid, ang totoong blessing galing sa Diyos. Ngayon, kung nais nating pagpalain tayo ng Diyos, hindi lang pagpapalang material, financial, hindi lang about sa pera, hindi lang about sa kalusugan, yung wala tayong sakit, pati yung spiritual na blessing, yung magkaroon tayo ng kapayapaan, peace of mind, magkaroon tayo ng kaligtasan, salvation, buhay na walang hanggan. Kung nais nating makamtan ang mga bagay na iyan, put God first. Unahin mo higit sa lahat ang Diyos. Huwag tayong puro trabaho, maglaan din tayo ng panahon at oras sa Diyos. Huwag puro hanap buhay ang unahin natin at hanapin. Unahin din natin ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Amen? Marami pong bigo
marami pong bigo dito, no? Kasi kinakalimutan nila ang Diyos. Meron po akong storyng isi-share po sa inyo mga kapatid. Meron pong dalawang lalaki lumapit sa pastor. Tapos sabi nung isa sa pastor, Pastor, gusto ko po magkaroon ng trabaho. Ito po yung gusto kong pasukin na trabaho. Sabi ng pastor, o sige, ipanalangin natin. Sabi naman nung sa pastor, gusto kong magkaroon ng negosyo. Ito naman yung negosyo na gustong gusto ko. So, sa maikling story, pinag-pray sila ng pastor, dumaan ang mga araw, yung isang nagpa-pray ng trabaho, nagkatrabaho. Ang trabaho niya, yung gusto niya trabaho. Tapos yung isa naman, nagkaroon ng negosyo. Yung pangarap niyang negosyo, yun yung naipatayo niya. Then dumaan ang mga ilang araw, yung nagtatrabaho, naramdaman niya parang pinag-iinitan siya ng mga kasama niya sa trabaho, pati ng boss niya, sinisiraan siya. Yung nagninegosyo naman, habang tumatagal, palugi ng palugi yung negosyo niya. So hanggang sa dumating, nalugi talaga siya, na-bankrupt siya. Itong dalawang lalaki, bumalik sa pastor. Sabi nila, Pastor, bakit ganito? Di ba nananalangin tayo na magkaroon ako ng trabaho, nagkatrabaho ako, pero ngayon, pinag-iinitan ako ng amo ko, ng mga kasamahan ko sa trabaho. Yun din ang sabi nung nagninegosyo. Pastor, nabankrupt yung negosyo ko, bakit ganun? Sabi nila. Alam niyo po anong sabi ng pastor? Sabi ng pastor, ganito kasi mga kapatid, noong wala pa kayong trabaho, wala pa kayong negosyo, dumudulog kayo sa Diyos, kinikilala nyo ang Diyos at kasama nyo pa ang Diyos. Kaya lang, nung nagkatrabaho na kayo, nagkanegosyo na kayo, kinalimutan nyo na ang Diyos. Nawala na kayo sa Diyos. Hindi nyo na sinama ang Diyos sa trabaho at sa negosyo ninyo. Kaya iyan ang nangyayari sa inyo. Alam nyo po, kayo po nasa barangay, nilagay po kayo ng Panginoon dito para mag-lead dito sa dito sa barangay na to, para manguna sa kapayapaan, magserbisyo sa bayan. So may purpose ang Diyos kung bakit po kayo inilagay dito. Ngayon, bilang mga lingkod ng bayan at lingkod ng Diyos, huwag na huwag yung kakalimutang isama ang Diyos sa mga serbisyo or gagawin po ninyong mga misyon. Huwag niyo pong kakalimutan ang Panginoon. Unahin niyo po palagi ang Panginoon. Bago po kayo umalis, kung may pupuntahan man po kayo, manalangin po kayo. Lagi niyo pong isama ang Panginoon kasi ang tagumpay galing sa Diyos. At ibibigay yan ng Diyos sa mga taong kinikilala siya. Amen? So ano ang dapat natin gawin? Huwag tayong mag-alala sa ating mga kakainin, sa ating mga iinumin at sa ating damit na isusuot. Ibibigay ng Diyos ang lahat na iyan kung uunahin natin siya at mamumuhay tayo ayon sa kanya kalooban. So wala pong ibang maitaas kundi ang Diyos po lamang. Pwede po ba natin palakpakan